Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. Kabanata 28, Shaznia's POV. Nagtinginan kami ni Ryle nang banggitin iyon ni Shaina. She's really this innocent. Pero at some point naaawa ako sa anak ko dahil mukhang ramdam niya na ang pangungulila niya sa kanyang ama. She was longing for her dad's presence, and I really wanted to apologize her for that. Why would you like him to call Tito Tatay? I asked. Kasi po mama, parang papa ko po siya. Lagi po kasi siyang nandyan para sa akin tapos binibigyan niya pa po ako ng regalo, tapos sinasabi niya rin sa akin na mahal niya ako, paliwanag ni siya. I sighed. I had no choice but to grant her wish. There's nothing wrong naman if she calls Ryle Tito Tatay. Mas ayos na siguro ito. Okay. Pero, kung papayag si Ryle. Bumaling ang tingin ko kay Ryle na halatang nagulat sa sinabi ko. Anong ibig mong sabihin? Pumapayag ka? I nodded. It's her birthday wish. Tito, pumayag ka na po. Please. Shaina pouted. Ngumiti naman si Ryle. Sige na nga. Tumatalon-talon naman sa saya si Shaina sa naging sagot ni Ryle saka ito yamakap sakin. Thank you, Mama. I love you. I love you too. Ina, sagot ko sa pagitan ng yakap namin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung tama ba ang mga pinanggagawa ko. Kung tama ba ang mga desisyon ko. Alam kong nagiging padalos-dalos na ako. Sa tingin ko'y tama si Mama sa sinabi niya kagabi. Siya ay naslonging for a father's love and attention. Lalo na't ngayon na palagi akong wala. Araw-araw akong nasa trabaho. Bumiyahe na kami papunta sa resort na pagpipiknakan namin. Ito ang resort na ni-recommend sa amin ni Ryle. Actually, he offered to pay our stay kahit ayoko naman. Ilang beses pa kaming nagtalo, pero ang sabi niya'y hindi siya pupunta kapag hindi siya ang magbabayad. I had no choice. Aaminin ko rin naman na medyo may kamahalan ang resort na ito. Halatang pangmayaman. Halos 2 oras ang naging biyahe namin. Buti na nga lang at hindi traffic ngayon. Pagkarating namin sa resort na iyon ay dumiretso na muna kami sa hotel nila. Si Ina naman ay kasama na si Chloe at Brielle sa tabing dagat. Hindi pa naman daw sila maliligo. Gusto na kasing makita ni Ina ang dagat kaya sinamahan na lang siya ni na Chloe at Brielle. Ako naman at si Mama ay umakyat na sa magiging kwarto namin. Mamaya pa namang alas 7 ang biyahe namin pauwi kaya alam kong masusulit namin ang oras namin dito. Si Mama ay magpapahinga raw muna dahil napagod ito sa biyahe. Ako na may nagbihis na. I chose a white bikini then cover it up with a white sheer chiffon sarong and tied it with a side split. Pagkatapos ay nagsuot ako ng wide-brimmed hat and aviator sunglasses to fix my look. Inilugay ko lang din ang buhok ko since gustong-gusto kong nililipad ang hangin ko sa tuwing nasa tabing dagat ako. Nagsuot rin ako ng sandals. Nagpaalam na ako kay Mama saka lumabas na. Nagdala na rin ako ng damit at iba pang mga kagamitan para kay Ina. Alam ko kasing gusto ng maligo noon, Paglabas ko'y sakto namang kalalabas lang din ni Ryle sa kanyang kwarto. Sila ang magkasama ni Brielle sa kwarto, habang ako, si Shaina at Chloe naman ang magkakasama sa iisang kwarto. Wow, you look amazing. Puri niya pa. Sus, bolero, natatawang sabi ko. Siya naman ay naka-black floral polo at pinaris ito sa white short. Kagaya ko'y nakapang beach sandals din ito. Nag-aasaran pa kami ni Ryle habang naglalakad palabas ng hotel. Nakikita ko pang may mga staff at guest dito na kinikilig nang makita siya. Guwapo naman si Ryle. Actually mas gwapo siya ngayon. He really looks manly. Ang tidy pa ng haircut niya, matangkad ito, maputi rin kagaya ko. May dimple pa nga siya sa right cheek niya. Matangos din ang kanyang ilong, and unlike Lunox, he has this cheerful and playful aura. Wait, what? Why did I compare Ryle to Lunox? Pagkarating namin sa tabing dagat, ay naabutan namin si Chloe at Shaina na naghahabulan while Brielle is taking a picture of them. Napangiti naman ako nang makita ko ang saya sa mukha ni Shaina. When she saw me ay patakbo siyang lumapit sa akin. Mama, gusto ko na pong maligo, saad niya. Sige, bihis ka muna, okay. Nagpaalam na muna ako sa kanila dahil naghanap muna kami ng malapit na comfort room dito. Nagpresenta na rin si Ryle na samahan kami dahil kabisado niya ang lugar na ito.
Nang makapasok na kami sa comfort room ay iniwan muna namin si Ryle sa labas. Binihisan ko na si Shaina ng kanyang favorite na rash guard na kulay pink. Naglagay na rin ako ng sunscreen sa kanyang balat, pero hindi ito yung sunscreen na ginagamit ko. It's actually for kids para naman safe ang skin niya. Lumabas na kami pagkatapos ngunit nagulat ako nang makitang may kausap si Ryle sa labas, at ang kausap pa nito ay si Lunox. Shit, anong ginagawa niya rito? Akala ko ba may lakad sila ng pamilya niya? Wala sana akong balak na lumabas kung hindi lang tinawag ni Shaina si Lunox. Hello po, sir. Tawag niya dahilan para mapatingin sila sa direksyon namin. Ang kaninang seryosong mukha ni Lunox ay napalitan ng ngiti nang makita niya si Shaina. Wala na akong nagawa kundi ang lapitan sila. Mr. Monteverde, nandito po pala kayo, wika ko. Yes, actually dito talaga kami pupunta. Coincidence dahil dito rin pala kayo. Lunox is currently wearing a dark linen shorts and paired it with a white linen shirt. Sa totoo lang, sobrang hot niyang tingnan. Nakapang beach sandals din ito ay may nakatak pa na sunglasses sa damit niya. Hello, Shaina. It's nice to see you again. Nakangiting sabi niya kay Shaina. Gaya ng ginawa niya kagabi, umupo siya para maging magkalebel ang kanyang mukha. Bakit po kayo nandito, sir? Maliligaw din po kayo. Lunox chuckled. It's my sister's birthday. Dito namin ay celebrate yun. Biglang lumiwanag ang mukha ni Shaina. Nagke-celebrate rin po kami ng birthday ko. Diba, mama? Bumaling sa akin si Shaina. I froze a bit dahil pati si Lunox ay napatingin din sa akin. Dahan daw ang tumango. It's also your birthday today. Sumingit na ako. Hindi po, Mr. Monteverde. Sa Martes pa po ang birthday niya. Advance celebration lang po ito. Do you have any plans celebrating her birthday on Tuesday? He asked. Nagkatinginan naman kami ni Ryle. Yes, Mr. Monteverde. A simple family dinner will do, I answered. He nodded. It was really nice meeting you here. He kissed Shaina's forehead. Even though I wanted to spend more time with you, my parents might be looking for me now. See you later, Shaina. Tumayo na si Lunox. Mr. Marquez, mauna na kayo ni Shaina. I need to talk to Shaznia privately, utos ni Lunox. Tiningnan pa ako ni Ryle saka ko siya tinanguan. Kinakabahan man ngunit kailangan kong malaman kung bakit niya ba ako kailang kausapin ng kamilang dalawa. Nang medyo nakakalayo na sila sa amin ay saka lamang nagsalita si Lunox. Why are you with him? Is he the father of your daughter? Kabanata 29. Shaznia's POV. Why are you with him? Is he the father of your daughter? Halos manggatog ang tuhod ko sa naging tanong niya. Ikinalma ko ang sarili ko saka ko siya sinagot. I don't mean to offend you but I don't think I need to answer your question, Mr. Monteverde. That's too personal. I'm just curious, because the last time I saw you with him, you were avoiding him as if he's someone who caused harm on you. My apologies, Mr. Monteverde. We just had a misunderstanding before kaya po akala nyo'y hindi kami maayos, palusot ko. He nodded. I see. Sana sinabi mo agad sakin. All this time I was protecting you from him. Turns out, magkakilala naman pala kayo. Umalis na siya tinalikuran ako. Is he mad at me? Ni hindi niya ako nilinggan. Ano ba ang problema niya? Kailangan ko bang i-explain lahat sa kanya? Lahat ng tungkol sa buhay ko. Baka nakakalimutan niyang boss ko siya at secretary niya lang ako. We're not related to each other. Maliban na lang sa relasyon niya sa anak ko. Naabutan kong naghahabulan si Ryle at Shaina. Malayo pa lang ay rinig ko na ang sigaw at tawa ng anak ko. Nakakataba ng puso sa tuwing nakikita kong masaya si Shaina, and I thank Ryle for that. Mama, tawag sa akin ni Shaina nang makita niya ako. Tumigil na sa kakatakbo si Ryle nang tumakbo na palapit sa akin si Shaina. Mama, pwede na po ba akong maligo? 9:00 na ng umaga. It's really hot, pero ayoko namang maging killjoy. Don't worry, siya. Ako na ang sasama sa kanya sa dagat, Ryle offered. You really know what I'm thinking, ha? Natatawang sabi ko. Natawa rin siya. Ako pa ba? Kilalang kilala na kita. Bumaling ang atensyon ko kay Shaina. Sige, ina.
Si Tito Tatay na ang sasama sa'yo. Basta behave ka lang, okay? Nakangiting tumanggo naman si Shaina. Okay po, Mama. Hindi ka pa po maliligo. Hindi pa. Maglalakad-lakad muna si Mama. At iyon na nga ang nangyari. Hinayaan ko na si Shaina na kasama si Ryle. Nang tanggalin ni Ryle ang kanyang suot na damit ay rinig ko ang tilhiyan ng mga taong nakatingin sa amin. Ito namang si Ryle at parang walang pakialam kahit na halatang nagpapansin naman sa kanya ang mga babae rito. Ang swerte naman ni ate. Ang gwapo ng tatay ng anak niya, rinig kong sabi pa ng isa. Nako, kung asawa ko lang iyong lalaki, wala na akong pakialam kung ilang dosenang anak pa ang gusto niya. Rinig ko pang humadjikik ito. Lakas naman pala ng apil nitong makong na ito. Haha, pero hindi ko sila masisisi. Talagang makisig ang katawan ni Ryle. May abs din ito, and his biceps can really draw the girls, well, except for me. Siya, can you put a sunblock at my back? Nagulat pa ako sa biglang pagsalita ni Ryle. Kuya, pwedeng ako na lang kung ayaw ng asawa mo. Ah, ang swerte niya. Ilan lang yan sa mga bulungang naririnig ko. Kinuha ko ang sunblock na inabot sa akin ni Ryle. Tumalikod siya sa akin and I started putting a sunblock on his back. Rinig mo ba ang bulungan sa'yo ng mga babae rito? Mahinang tanong ko sa kanya. I heard him chuckle. Oo, nakakatawa nga, nakakatawa ang alin. Kasi asawa raw kita. Binutukan ko naman siya. Manigas ka riyan. Joke lang naman. Natawa ulit siya. Hayaan mo na sila sa kung anong gusto nilang isipin. Ang totoo lang naman sa sinasabi nila ay yung gwapo ako. Pati ako ay natawa sa kahanjinan nito. Sige na, tapos na. Ilayo mo na katawan mo sakin, natatawa pa ring sabi ko. Hinarap niya na ako. Bakit? Nasisilaw ka ba masyado? Ang lakas naman ng hangin. Grabe. Sa sobrang lakas nga, tinangay na ako ng hangin papunta sa'yo. Then he winked at me. Nagtilian naman ang mga babaeng kanina pa ay nanonood sa amin. Binutukan ko na lang siya dahil sa kalokohan niya. Kung ano-ano kasi ang lumalabas sa bibig. Bit-bit ni Ryle si Shaina habang naglalakad ito papuntang dagat, at nang nasa baywang niya na ang tubig ay tumigil na ito. Lumingon sila sa direksyon ko. Kumaway naman si Shaina dahilan para kawayan ko rin sila pabalik. Ilang sandali ko pa silang pinanood. Ryle is teaching Shaina how to swim. Noong una ay parehas silang seryoso hanggang sa nakita kong nagtatawanan na sila. Nakangiti lamang ako habang pinapanood sila. Siguro kung ibang tao ako, masasabi kong mag-ama si Ryle at Shaina. They really look cute together. Parang father and daughter bonding. Maswerte ang magiging asawa at anak ni Ryle. Masyado itong mapagmahal at maalaga. Si Shaina nga na hindi niya anak ramdam ko na ang pagmamahal niya rito. What more kung totoong anak niya na ito. Noon, nai-imagine ko ang buhay ko kasama si Ryle at ng magiging anak namin. But for now, everything is different already. Hindi na kami ni Ryle, at may anak na ako. Unti-unting nawala ang mga ngiti ko nang maalala ko si Lunox. Minsan napapaisip ako na paano kung si Lunox ang nasa kinatatayuan ni Ryle. Paano kung kami ang magkakasama? Paano kung kami ang magkakapamilya? Paano kung hindi ko ipinagkait kay Shaina ang kompletong pamilya na inaasam niya? But no, if ever Lunox finds out about Shaina, ilalayo ni Lunox si Shaina sa akin, at si Celestine na ang kikilalanan niyang mama niya. No way. Akin lang si Shaina, at ako lang ang mama niya, hindi ang bruhang Celestine na yun. Ipinilig ko ang aking ulo. Muli kong pinagmasdan ang anak ko kasama si Ryle. Mukha naman siyang nag-e-enjoy kaya nang makampante na ako ay tumalikod na ako sa kanila. Habang naglalakad ako, nakasalubong ko pa sina Chloe at Brielle. Inaya ko sila na maglakad-lakad na muna kami since pare-parehas naman kaming ayaw pang maligo dahil sa sikat ng araw. Kagaya ko'y nakabikini rin si Chloe. Kulay red ito and she covered it up with a white lace dress. Si Brielle naman ay naka-floral yellow polo at white shorts. Kahit na bakla itong si Brielle, may mga babae pa ring nahuhumaling sa taglay niyang kagwapuhan. Gwapo naman din kasi si Brielle. Hanggang ngayon ay hindi pa alam ni Brielle ang tungkol sa totoong ama ni Shaina. He's clueless, and I think this day would be the right time to tell him that. Lalo na't nandito si Lunox. Kailangan ko ring sabihan si Chloe tungkol sa presensya ni Lunox ngayon.
Ni hindi ko pa nga naikwento sa kanya ang tungkol sa pagtawag ni Lunox kagabi sakin. Alam mo ba, siya, pakiramdam ko may nararamdaman pa si Ryle sa'yo, pagbabasag ni Brule sa katahimikan habang naglalakad kami. Wala naman na siguro. It's been 4 years. Imposible naman nan sa 4 years na iyon ay hindi siya nakapag-move on, sagot ko. Bilib lang talaga ako kay Ryle kasi I can really sense how sincere he is. He really make it up to you and tita. Ngayon pati si Shaina naman, wika ni Chloe. But what if he's doing all of this para mahulog ka uli sa kanya? Tanong ni Bryle. Tumigil si Chloe sa namin sa kapamewang sa harapan namin. Hindi pwede. May pamilyang masisira. Sa kanya na lamang tinakpan ang kanyang bibig nang ma-realize niya ang kanyang sinabi. Parehas kaming nakakunot ang noo ni Bryle habang nakatingin sa kanya. What do you mean? Tanong ni Bryle sa kanya. I'm rooting for Shaina and Lunox. Haven't she told you about that? Nakataas ang kilay na tanong ni Chloe. Lumingon sa akin si Bryle saka humalukip-kap. Who the hell is Lunox? Bago pa man ako makasagot ay may biglang tumawag sa pangalan ko. Miss Riley. Kabanata 30. Shaznia's POV. Miss Riley. Pare-parehas kaming napalingon sa taong tumawag sakin. It was Sir Clyde, Lunox, Dad. Napatingin pa sakin si Chloe na para bang nagtatanong ito kung bakit nandito ang daddy ni Lunox. Sir Clyde. Tawag ko sa kanya. It's nice to see you here. Nagkasalubong ba kayo ni Lunox? Have you seen each other? Mabilis akong tumanggo sa kanya. Yes, sir. Nagkasalubong po kami kani-kanina lang. That's good. I wasn't expecting to see you here. Dito rin pala ang lakad mo. I smiled at him. Nang maalala ko ang presensya ng mga kaibigan ko ay ipinakilala ko sila kay Sir Sylde. By the way sir, this is Bryle and Chloe. They are my friends. Actually, Chloe is working at the accounting department po sa kumpanya, pagpapakilala ko pa sa kanila. Tila namangha si Sir Clyde sa sinabi ko. Really? That's nice. It was nice meeting you, Miss Suarez po. Nakangiting sagot ni Chloe sa kanya. Miss Suarez. Nakipagkamay ito kay Chloe. Bumaling naman ang atensyon niya kay Bryle. And you are Mr. Cruz, sir. Mr. Cruz. Pwede rin pong Miss Cruz. Natatawang sabi ni Bryle. Oh, I see. Miss Cruz the first prefer. Natatawang sagot naman ni Sir Clyde saka ito nakipagkamay kay Bryle. Umayos ito ng tayo pagkatapos. Mind if we spend our lunch together? Matutuwa si Lizel na makita ka rito. Samahan ninyo kaming ay celebrate ang birthday ng anak ko. Isama mo na mga kasama mo, hiha. Is it okay with you? Ayos lang po ba kung magpapaalam muna ako kay mama? And if it's okay with them also? Sure. He smiled. Tatawagan na lang kita ulit mamaya, okay. But I'm really hoping to see you there. See you around, guys. He waved at us so we waved back at him. Nasa kanya pa rin ang atensyon namin habang naglalakad na siya palayo ng direksyon namin. Saka lamang ako nakahinga ng maluwag nang nakalayo na sa amin si Sir Clyde. Agad akong niyugyug ni Chloe. Oh my G. Kinikilig ako sa'yo, girl. Ha? Anong nakakakilig dun? Kunot ang noong tanong ko kay Chloe. Humajikik siya. May nasense ako kay Sir Clyde na para bang gusto niyang malapit ang loob mo sa pamilya nila. I rolled my eyes. Mabait lang talaga si Sir Sylde. Bryle fake take off kaya parehas kaming natigilan ni Chloe. May hindi pa kayo sinasabi sakin. Kaunti na lamang ay magtatampo na ako girls. Nakakrus pa ang mga braso nito habang nakataas ang kilay na nakatingin sa amin. Tara, doon tayo. Turo ko sa may puno kung saan kami pwedeng sumilong habang mag-uusap kami. Ayoko rin naman kasi ikwento ito na may ibang nakakarinig sa amin kaya pumili ako ng lugar na walang masyadong tao. Umupo kami sa buhangin sa kapinagmasdan ang dagat. Ilang sandali pa kaming naging tahimik bago ko sinimulan ang pagkukwento kay Bryle. Tahimik lang sila pareho ni Chloe habang nakikinig sakin. Si Chloe ay naglalaro ng buhangin habang si Bryle naman ay nakatitig lang sa akin. Ako na may nasa dagat ang tingin. Wala akong pinalagpas na detalye. Lahat ay sinabi ko. Pati iyong nangyari kagabi, iyong tawag ni Lunox ay binanggit ko na rin. Nang marinig iyon ni Chloe ay natigigilan siya sa pakikipaglaro sa buhangin at itinoon na ang atensyon sa akin.
Pagkatapos kong magkwento ay saka lang nagsalita si Brielle. So, all this time you were working as a secretary of a CEO which turns out to be the father of Shaina. Ani Brielle. Tumanggaw naman ako sa kanya. My gosh, siya. Gulo ang pinasok mo. You're just making everything worse. Mas gumagawa ka lang ng way para mag-cross ang landas ng mag-ama mo. Mulalas niya sa akin. Hindi ko naman hahayaan na malaman ni Lunox ang totoo. Hindi ako papayagan na malaman niyang anak niya si Shaina, depensa ko. Pero tingnan mo naman kung anong nangyari. Did that work? Hindi. Kung talagang hindi mo hahayaan na malaman niya ang totoo, then why are you still working at his company? Sumingit naman si Chloe. Brielle, we should respect her decision. Shazni is taking a risk for her daughter's future. Tsaka, and you're tolerating her for that. Chloe rolled her eyes. It's not like that. Nabanggit mo rin kanina na may pamilyang masisira if Ryle and Shaznia ended up together again. Sinong pamilya ang tinutukoy mo? Si Lunox at Shaznia ba? Napahawak si Chloe sa kanyang sentido. You don't get it. Hinawakan ko si Chloe sa kanyang balikat para pakalmayan siya. Dito kasi sila hindi nagkakasundo ni Brielle. Madalas ay magkaiba sila ng mindset at perspective sa buhay. Si Chloe ang go with the flow, person na kilala ko, while Brielle is a bit wake up to reality, person that I know. Nakukuha ko naman ang punto ni Brielle. I'm sorry. I know how dumb my decision was. Should I resign as his secretary? Natahimik silang pareho. Hinawakan ni Brielle ang kamay ko. Siya, your decision is not dumb. It was just my opinion since ayaw mong malaman ni Lunox ang totoo. Alam ko naman na hindi madali para sa'yo ito. But I have one question. What is it? Itong Lunox ba na ito ay mabait na tao? And how come he can't recognize you? Even a small detail about you. I bit my lower lip. I think he remembered me. What? Kailan lang? Tanong ni Chloe. Last night when we were inside the elevator. He asked me if we met before. Napaawang ang bibig nila pareho. Hindi kaya nagka-amnesia si Lunox. Tanong ni Brielle. I shrugged. I don't think so. Well, girl, pwede. But what if nagpapanggap lang siya na hindi kanya kilala because he knew what happened between the both of you? Baka nga natatakot siya na baka may nabuo noong gabing yun, opinyon naman ni Chloe. No ang Lunox, hindi niya gagawin iyon, depensa ko na ikinatigil nilang dalawa. What do you mean? Are you defending him? Question ni Brielle. I shook my head. Hindi sa dinadaypensahan ko siya. Nararamdaman ko lang. Kagabi nang makita niya si Shaina, kitang-kita ko sa mga mata niya ang saya. I just can't explain it. Pero doon ko na-realize na somehow, Lunox is a nice guy and probably a good father, paliwanag ko. Nagulat ako nang hampasin ako ni Chloe sa braso. Si Brielle naman at padubog na binitawan ang kamay ko habang nakangiti. Girl, you're blushing while telling those things. Brielle glared at me. Now I know and understand Chloe. I think I agree with Chloe this time. Hoy, ano na namang iniisip mo? Nagkatinginan pa sila ni Chloe and their stares are meaningful. Kinakabahan ako sa mga titig nila. I'll go with Shipang Yu and Lunox. Tumili naman si Chloe at nakipag-appear pa kay Brielle. I rolled my eyes and shook my head. My gosh, hindi ko alam kung matatawa ako o mapipikon sa mga sinasabi nila. If you meet Lunox, girl, you'll surely drool over his hot and masculine body. Kinikilig na sabi ni Chloe kay Brielle.